Sino dito nararamdaman na ang simoy ng Pasko? Yes? May mga namamasko na ba sa inyo? Or kayo yung namamasko? Sige nga, pwede mo sabihin mo sa katabi mo, Merry Christmas! Namamasko po! Abangan mo na lang mamaya sa labas. Ayan. So sabi nga po sa kanta, malamig ang simoy ng hangin. Nararamdaman niyo na po ba yung lamig ng December? Nilalamig na. Pero kahit malamig ang simoy ng hangin, mag-iinit tayo sa Panginoon. Can we start this in prayer? Sige, pikit tayo. Damhin natin. It's Christmas. At wala tayong ibang isa-celebrate kundi ang Panginoon. We thank you, Lord. And we invite your presence in this place. Magsasaya kami. Lord God, we celebrate you not just this Christmas, but because, Lord God, you have been faithful for the whole year, Lord God. And araw-araw ka namin isa-celebrate, Jesus. We thank you, we worship you. In Jesus' name, lahat ng blessed ay magsabi ng Amen! Let's sing joy. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Come on, clap your hands. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world. Joy to the world. The Savior reigns. Let men their songs employ. Alam niyo tong kanta. While fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy.
Let's sing Gloria. 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 Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Sing Gloria! Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains belong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? One more time, Gloria! In excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever, for all He has done is sovereign in love. Glory to God in the highest forever. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever, for all He has done is sovereign in love. Glory to God in the highest forever. Well, clap your hands. Shepherds run and hear and see Him whose birth the angels sing. Come adore on Bethany, Christ the Lord, the newborn King. Come on, church, let me hear you sing. Gloria. In excelsis Deo. Gloria. In excelsis Deo. Sing glory, glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever, for all He has done is something in love. Glory to God in the highest forever. Glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. Something in love. Glory to God in the highest forever. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Gloria, Gloria, glory to God. Minsan pa, sabayan niyo kami. Gloria, Gloria, glory to God in the, for the last time. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Yes, Lord, we bring all the glory to you, Jesus. Salamat, Lord. We are celebrating Christmas because you came down on earth for us. Pinili mo na pagdaanan ng paghihirap, ng pagiging tao, Lord God. We are forever grateful for that holy night. The
divine, all night, when Christ was truly taught us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, chains He shall break. His name is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise ye, that always in us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Come on, just worship. Oh, we worship you, Jesus. What a holy God. What a holy night. You deserve all our praise. So you fall on your knees. On your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. All night divine. And the angels cry, holy, all creation cries, holy.
of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lord. And if you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. No, we sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name, Jesus. Your name, Jesus. Above all the roads and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be.
You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You are holy, Jesus. We thank you, Lord. We worship you and we bring back all the praise to you. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Sabi po sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. I am Pastor Eva, and I'll be sharing my life-giving testimony. Ever since I became a Christian, this verse has been what I consider to be my life verse. I was in grade 10 when I met Christ. Since that time, I have radically chosen Him over everything, believing that if I keep on choosing Him first, all the things I need and even the things I want will be added to me. Malinaw din sa akin na parte po ng pagpili ko kay Lord ay unahin ko siyang ibigay ang mga bagay na nare-receive ko, lalo na po ang pera. So bago pa man gumastos para sa ibang bagay, inuuna ko po siya. Well, it was not always easy. Madalas pa nga, it is painful. But as I keep on trusting Him, I found myself no longer desiring the things He can add to me dahil si Lord mismo becomes enough to satisfy me. You know what, this year, literal po na pivotal year for me. Ang dami pong ginawa ng Lord. Umattend po kami ng Gym Conference 2024 at umuwi po akong may dalang malaking pangarap at yun po ay magtayo ng maraming simbahan para sa Kanya. And since January to December, trinabaho po namin ang monthly mentoring with Kalamba, Berean, Faithing, and even Taiwan Life Group. And true enough po, nagbunga po yun lahat. As of the date, si Kalamba Life Group po ay nakapag 10 months na pong life group merge and soon mabubuksan na po bilang Sate Life. Si Taiwan din po, 5 fellowship na po tayo, may partner na tayo, na simbahan doon. And you know what? Yung picture po na yan, last December 17 po yan, kasi po may partnership na po tayo sa mismong school. Kaya yung banner na yan, pangalan po ng university, Isha University. So yung admin mismo yung ang nag-arrange po niya. Nakakatuwa po, even Berean and Faithing ay nagla-life group merge na rin po. Last February, this year po, nag 1 year po ako bilang full-timer ng church. And last June, nag-celebrate po ang Santa Rosa Sate Life ng first ever Sate Life anniversary. At binigyan po kami ng Panginoon ng theme or ng message which is Passion for the Mission Call. And you know what? Who would have thought? Literal po talaga na mission. Why? Because you know what? This year, 2025, 2 pong bansa ang napuntahan ng inyong lingkod para hindi gumala, kundi para mag-mission. First, we went to Malaysia. For 5 days, umattend po kami ng conference sa isang multicultural na church at doon po nagkaroon ng matinding desire ang puso ko na makapag-raise one day ng simbahan mula sa iba't ibang nation. This year din po, nakapunta po tayong Taiwan. For 5 days din po, nag-empower po tayo ng mga leaders at nakapag-minister sa iba't iba pong mga lahi. And you know what, this year, I also enrolled to Philippine Christian University and nag-take po ako ng master's degree. Naalala ko nung sinabi sa akin ni Bishop Manny, nak, mag-enroll ka kasi para pwede ka maging professor ng Kainos. Sa totoo lang po, hindi niya sinabi na siya ang magbabayad ng tuition fee kasi ang per sem po ay 28,000. Full-timer po ako. So, tri-sem po yun para makagraduate. So, pero alam niyo po kung gaano kabuti si Lord.
Ngayon po ay nasa second sem na po ako and nakalagay po siya sa dashboard ko ng student, zero balance. Meaning fully paid po ako sa second sem. And sa ika-third sem ko po, hindi ko na para isipin, si Lord po ang bahala dyan. And this year din po, nag-start na ako ng observation as part of my preparation sa pagiging Kainos professor. Ang daming ginawa ni Lord. This year, I had the privilege to be to the director of God is Able Conference. Nakapagdala po tayo ng 188 attendees from Santa Rosa. And even my family, they also joined this event. And you know what? Of course, this month, December, I was newly installed pastor by the grace of God. That same day po, nagkaroon din po tayo ng opportunity na makapag-testify in front of leaders and pastors kung paano nagpasimula po si Lord at kung paano niya po ito pinalaki. You know what? This coming January, I'm excited na magbigay ulit ng first fruit. Why? Kasi po kung ipa-plus ko po lahat ng pinahawak ni Lord at pinabor ni Lord sa akin this year, sobrang liit lang po nung nilabas ko compared sa pre-provide niya sa akin at sa pamilya ko. Amen. Last night nga po, I was actually meditating and sabi ko kay Lord, I am already living in my dream life na pala because I am serving God freely. My family is no longer persecuting me kasi sa context po, more than 6 years pa ako pinipersecute ng pamilya ko, binubugbog ako, sinasaktan ako, ganung level. Tapos ngayon, they are supportive. 5 ko pong kapatid, nasa Taiwan, nagtutulungan po sila doon sa bubuksang simbahan, Life Giver Taiwan. May 2 po akong kapatid na narito. Even my families, they're even calling me Tita Pastora, anak. Nakakatawa po si Lord. Amen. Pagpapakita po ito na truly po nakakamangha, pagpapakita na kapag inuna mo si Lord, totoo talagang everything will be added to you. So I'm gonna challenge you today, church. Trust the Lord with the things that you have. Unahin mo siya. Wag ang fear mo. Wag ang luho mo. Wag ang diskarte mo. If you want to experience God's supernatural move, then give sacrificially. Amen. Sige po, tayo po ay magbibigay, tayo po ay pipikit. Panginoon, salamat. Salamat sa grasya mo na kami po ay makakapagbigay. O Diyos, kung hindi po dahil sa iyo, kung hindi mula sa kalakasan mo, sa buhay na binibigay mo sa amin, we cannot earn this. Wala pong bagay na sa amin dahil lahat po ito ay sa iyo lamang. Matagpuan mo nawa kaming good steward sa mga bagay na pinapahawakan mo sa amin. At sa aming pagbibigay, mapangiti ka po nawa namin. Next month, January, magbibigay po kami ng first fruit namin at we will make sure, Lord, na mapapangiti ka po namin sa obedience po namin sa iyo. Salamat po. Bless all of us in Jesus' name. Amen. Malaya na po tayong magbigay. Ang baskets po ay iikot. So those people online, you may send via GCash and AUB. If mag-GCash po kayo, palagyan na lang po ng note ng inyong pangalan. If bangko naman po, patik note po ng screenshot ng transaction, pasend po sa FinanceHead, si Giselle Nucos po. So sige po, happy giving. Amen. So sino po dito excited to hear God's word? Say amen. 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 So it's an honor for me to introduce the speaker for this morning. Ang dad na palaging nakasupport at napakasipag. Amen. Ang ginagaya ng lahat pagdating sa passion, sa paglilingkod. Ang paborito nating Rev John David Ocampo. Thank you so much. Good morning po, everyone. Magandang umaga po yan, ibig sabihin. Okay? Yan, pakibati mo kay katabi mo, pakisabi Merry Christmas. Ayan. Thank you, Lord. Last 2 Sundays of the year. Okay, magpapaalam na tayo sa 2025 and we will say hello to 2026. Ilan dito excited po sa bagong taon? Amen. Thank you, Lord. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa araw na to. Thank you, God, for there's another Sunday that we can meet you, hear from you, and be changed, Lord God, by you. I pray na bawat isa po naririto ngayon ay makuha namin ang mensahe na gusto mo ibaba sa amin ngayon, na ito po ay magdadala, Panginoon, sa amin para maging malapit, na pinakamalapit, O God, sa puso mo. Salamat po, mangusap ka sa amin, even sa mga nasa online sa oras na to. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malakas po na palakpak para sa Panginoon. Thank you, Lord. So this morning we'll be talking about characters in the Bible that connected sa Christmas. Okay? So pag-usapan po natin yung mga magi from the east. Okay? Or tinatawag po natin yan traditionally na mga haring mago. Okay? Diba? So hindi po yan yung magi na nilalagay nyo sa inyong mga luto. Okay? Pero ang basa po dyan ay magi. Alright? Matthew chapter 2 verses 1 to 11. After Jesus was born in Bethlehem in Judea,
during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who is born King of the Jews? Asa na ba yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? We saw his star." Nakita namin kasi may star. Alam namin na pinanganak na yung hari. Bakit? Kasi may nakita kaming bituin. Ilan dito na pinanganak kayo may bituin na lumabas? Okay, ibang klase yun. Okay, ito lang ang kaisa-isang bata na nung pinanganak, merong malaking bituin. There was a star, okay, that rose na naging sign para doon sa mga nag-aantay na alam na dumating na talaga siya. Okay? So when we saw his star and have come to worship him. Verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed. So nung nabalitaan daw ito nung hari, okay, sa Judea nung time na yun, na-disturb siya because si King Herod po is an evil king. And notorious po ito, known ito sa hari na lahat ng threat sa kanyang position o title, okay, ay kanyang pinapapatay even though kamag-anak, asawa, kapatid, wala siyang sinisino. Basta alam niya merong dumating na kalaban ng kanyang posisyon, ipapapatay niya yan. So na-disturb siya at ang buong Jerusalem with him. So verse 4, when he called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them, where the Messiah was to be born. Saan ba ipanganganak yung yung naka-prophecy na yan, na magiging tagapagligtas, na magiging Messiah. Kasi ang understanding nila ng Messiah ay leader, physical leader, na papalit sa pwesto niya. So natakot siya ngayon. So tinanong niya doon sa mga nakakaalam, saan ba yan ipanganganak? Verse 5, in Bethlehem in Judea. Okay, they replied, for this is what the prophet has written, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people, Israel. So they know na may darating. Alam nilang may darating. Alam nila kung saan lalabas. Alam din nila, okay, na ito ay darating. Ine-expect nga nila yan. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. So tinanong ni Herod, alam niya na kung saan. Tinanong din niya, okay, yung mga Magi, nalaman niya kung anong oras eksakto dumating at nagpakita, pinanganak ang Panginoon. So he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the child. Sige na, umayo na kayo, hanapin nyo na yung bata, at as soon as you find him, report to me. Pag nahanap nyo na, balik kayo sa akin, kasi gusto ko rin pumunta kung saan siya nandun para mag-worship. Pero ang totoo, ipapapatay niya yung bata. Okay? So verse 9, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them. Grabe yun. Okay? So nung nag-start na uli silang magbiyahe, yung star na naging guide nila para malaman na pinanganak na, ay umangat uli. Okay? At ginaid daw sila. Went ahead of them. Nauna yung star, ginaguide sila. Kaya alam mo, panis yung mga Waze natin, mga Google Maps natin. Okay, nung pinanganak ang Panginoon, yung merong star na nag-guide sa mga Magi accurately kung nasan pinanganak yung Panginoon. Tama, sa panahon natin, yung mga Waze and Google Map, technological, naliligaw pa tayo. Eto, pambihira, hindi sila naligaw. Grabe. Ginaid talaga sila nung star papunta sa kung saan nandun ang Panginoon na pinanganak. Amen? Verse 10, then, okay, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, pagdating daw nila sa bahay, nakita nila yung bata, kasama ang kanyang nanay na si Mary, and they bowed down and worship him. After noon, they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. All right? Thank you, Lord. Okay, so sino ba tong mga Magi na to na galing sa East, sabi ng Bible? Okay, saan ba sila nanggaling? Okay, actually, traditionally, they were believed to be kings. Lumaki tayo sa turo, aral, o tradisyon na itong mga Magi na to ay tatlong hari. Tama ba yon? Kaya tinatawag din silang three wise kings or tatlong haring mago. Tama po ba? Okay, at tradition, suggest na sila ay tatlo. Bakit? Kasi nga, dahil tatlo yung regalo. Okay? Diba? Gold, frankincense, tsaka myrrh. But actually, there's no biblical text that says na itong mga Magi na to ay mga hari. Okay? They were not really kings. Hindi talaga sila hari. They were Magi. Sinabing Magi, mga wise, mga matatalino, someone who study science. Okay? Someone who study fortunes. Someone who study stars, moon. Alright? Okay, actually sila ay mga astrologers, mga oriental sage, mga priest ng Medes o Persia.
Okay, kumbaga sa panahon natin ngayon, sila yung mga pagpapabagong taon, di ba? Yan lumalabas na sila. Ang pinakaswerteng kulay sa 2026, okay? Di ba? Ang maswerteng halaman, ang maswerteng hayop, okay, sa taon 2026. So sila yan, mga fortune tellers, mga nag-i-interpret ng dreams. Okay? Di ba? So hindi sila hari, okay? So mga wise men po sila. Okay? Also, hindi sila tatlo lang. Alright? Bakit? Kasi caravan po ang dumating nung unang panahon. Kaya nga na-disturb yung hari ng Judea kasi hindi naman madi-disturb at may titreten yung hari kung meron 3 tao lang na dumating. 3 tao lang pala dumating. Sino ba? Hayaan nyo na yan. Pero bakit siya na-threaten? Bakit siya na-disturb? Kasi pambihira, sino itong mga to? Sobrang dami naman niya. Caravan niya na nagpunta dito para sumamba sa isang batang bagong panganak na magiging hari. Ang lupit na itong batang ito, magiging kapalit at kaagaw ko sa posisyon. Kaya gusto niya ipanganak. So hindi lang sila 3. Traditionally, marami talaga po yan. Okay? Also, another misconception po sa ating Pasko ay tinatawag po nating nativity scene. Di ba? Na dumating yung mga magi sa sabsaban kung saan mismo pinanganak ang Panginoon. Sabi kagabi ni Toyen, stable. Okay? Diba? Okay? So, hindi sila actually dumating po dyan nung mismong araw ng kapanganakan. Okay? Most probably, yung mga magi, nung hinanap pa nila kung saan mismo yung Panginoon eh. And most likely, historically, either mga 1 year old or 2 years ago na naipanganak ang Panginoon nung nahanap nila. Okay? Because ang sabi ng Bible sa verse 11, on coming to the house na eh. Yung nadatnan nung mga magi. Okay, hindi nila nadatnan sa sabsaban, bahay na. Okay? And they saw the child, not the baby. Bata na. Yung nakita nila, meaning possible nakakapaglakad na, nakakatayo na siya. Hindi siya yung baby na paalagain. Alright? Naintindihan po natin? Actually, mas tamang picture po sa nativity na mga shepherds yun nandun. Kasi shepherd, ang pinakamabilis na nakapunta ron na kinausap ng anghel sa Luke chapter 2. Kasi sila talaga yung mga taga Jerusalem, malapit lang sila. Okay? Pero ang pinaka nakakapagtaka po dito, if familiar po kayo, papaano ang mga magi na ito ay nagkaroon ng idea about the coming of the Messiah? Hindi naman sila Hudyo. They came from a far country in the east. Most probably galing sila ng Babylon or Persia. Paano sila nagkaroon ng messianic idea? Wala naman tinuturo sa kanila about dyan. Wala naman sa kanilang prophecy na ganon. Okay? Paano nila nahulaan ang pagdating at kapanganakan ng Panginoong Hesus na mismong sila pa yung nakatrace? At nalaman nila, nakita daw nila yung star. Bakit kayo nag-aabang ng star? Hello? Okay? Paano din nila nalaman kung saan ipanganganak ang Panginoong Hesus? So ang sagot natin dyan ay matatrace back as early as the Old Testament times, nung panahon po ni Daniel. If you are familiar, si Daniel po ay part ng Judean exile. Sinakop po ang Israel noong time na yon, ang Judea. Okay, second part na po yun, dinala sila sa Babylon. At si Daniel po, kasama ni Meshach, Shadrach, Abednego, mga na-persecute doon pero nanatiling tapat sa Panginoon, nilaban nila ang pananampalataya nila sa Panginoon. Kaya nga what happened? Nakilala si Lord, okay, sa Babylon, okay, na later on sinakop ng Persia. And because of that, Daniel was promoted in the highest position. At siya po ay naging chief priest ng mga seers, ng mga magi. Okay? Sa Babylon, noong time po na yon. Alright? And most probably, okay, habang nag-i-stay po si Daniel doon, wala siyang ibang tinuturo sa mga seers doon, kundi yung prophecy patungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus. Amen? Diba? Because wala namang ibang bansa na makakaalam about messianic prophecy, kundi Hudyo lang. Okay? Other than, yun na nga, Babylon and Persia, kung saan nandun, si Daniel. So ano ibig sabihin nito? It shows how powerful and influential serving God is. Napaka-powerful, napaka-influential ng paglilingkod kay Lord. Mga po mabuti, lahat po na nasa ministry. Can I see the hands ng mga nasa ministry po dito? Amen? Hello? Makinig po mabuti. Value ministry. Mahalin mo yung ministry mo. Bakit? Because you never know kung hanggang saan aabot at tatama yung impact ng ministry mo. Amen? Si Daniel, hindi niya alam na yung ministry pala niya, na ministry of prophecy, okay, dun sa Babylon at sa Persia, ay literal na magkakaroon ng participation sa kapanganakan ng Panginoon, okay, in the future. Bakit? Kasi yung mga magi na pumunta at nag-worship sa kapanganakan ng Panginoon ay produkto ng kanyang ministry. Grabe yun. Kaya alam nyo, wag po kayo mapapagod sa ministry.
Because there's no wasted effort and service in the ministry. Hindi mo alam na yung ministry na inaalagaan mo ngayon ay yung fruits and labors niyan tatama sa kaapu-apuhan mo at dahil doon makakakilala yung apo mo. Amen? Hindi mo alam na yung paglilingkod mo ngayon sa ministry ito at ang ministry ito, okay, ay aabot pa yung impact niya doon sa mga magiging anak mo o doon sa mga apo mo sa tuhod na may problema sila pero dahil inayos mo yung ministry mo at gumanda siya at tumabot sa panahon na yun, yung ministry na to ay nagkaroon ng impact sa buhay po nila. Amen? Value ministry. Kung nasan ka man, pahalagahan mo yan. Bakit? Kasi bawat ministry po ay may purpose. Basta naglilingkod ka ng tama sa Panginoon, tapat at buong puso, may impact po yung ginagawa mo. May sense yan. May purpose po yan. Amen? Thank you, Lord. So balikan natin, sino-sino ba itong mga magi na to? Yan ang pag-uusapan natin. So who are these magi from the East? Number one, they were believers of God's Word. Mananampalataya sila ng salita ng Diyos. Okay? Imagine, ito pong mga magi na to, sabi ng Bible, okay, bumiyahe pa po sila. They came from the East and they went to Jerusalem. Bakit? Kasi pambira, nalaman nila nakita namin may star na dumating. Yun yung sign namin Okay? Imagine, all this magi had is the prophecy of Daniel. Ang meron lang sila propesiya ni Daniel na merong Mesiyas na darating at ipanganganak na magiging tagapagligtas. They didn't even have the Old Testament. They didn't even have the book of Daniel. Wala silang Bible. Okay, ang meron lang sila prophecy, pero yun lang sapat na para panghawakan nila at paniwalaan nilang darating ang tagapagligtas. Grabe po ito. Okay, ang tanging meron lang sila is prophecy that they heard from Daniel. Actually, hindi nga nila direct na narinig. Pinasa lang sa kanila ng mga ancestors nila. Hindi pa first hand. Pero can you imagine, gaano katindi ang pananampalataya ng mga magi na ito? Remember, di sila Hudyo. Okay, astronomers ito, mga nag-aaral ito ng science. Hindi sila mga religious people. Okay? Sa panahon natin, mga manghuhula yung mga yan. Okay? Pero kapamira, nung binigyan sila ng word, pinanghawakan nila. Or alam mo, totoo lang po, matatapos na yung taon. Okay? At sana ang pangarap mo at ang goal mo, okay, ay maging malalim ka sa salita ni Lord. Na sana kada may word na nire-release sa'yo, pinanghahawakan mo. Itong mga to, konti lang yung word na nire-release sa kanila, prophecy lang, pero pinanghawakan nila. Can you imagine, sinong matinong tao ang magta-travel ng 800 to 900 miles para lang, di ba, para lang sa pinaniniwalaan nilang prophecy na nangyari na. Okay? Andiyan pa ba kayo? But they believe it. Pinanghawakan nila yon. Okay? Inaral nila yon. Bakit? Kasi kung hindi naniniwala itong mga to, ano naman kung dumating yung star na yan, anong pakialam namin dyan? Tama? But the fact lang na araw-araw nag-aabang sila kung may between na. The fact lang na namatyagan nila at nakita nila, uy, alam namin yung star na yan Yun yung naka-prophecy Okay, yun yung sign. The fact lang na alam nila, ibig sabihin, mula nung araw na binabasa kanila yung prophecy, pinaniwalaan nila, inaral nila ng mabuti. They meditate it, they believed it, they acted on it. Kaya nung nakita nila, they don't hesitate to travel 800 to 900 miles. Diba? Para lang makita at masilayan ang fulfillment ng prophecy na binigay sa kanila. Habang yung mga tao po mismo na pinagbigyan ng prophecy ay walang pakialam. Diba? Pagdating nila ng Jerusalem, okay, saka lang nabulabog yung mga tao doon. Ba't kayo nandito? Ang dami-dami nyo. Ay, hindi nyo ba alam? Dumating na yung Panginoon. Dumating na ba? Okay? Take note. Diba? Si Herod na-disturb. At nung na-disturb siya, tinanong niya yung mga religious leaders, yung mga Pharisees, yung mga teachers of the law. Saan ba pinanganganak? Alam nila kung saan yung lugar na ipanganganak. Alam nila yung prophecy. Tama, tinuro pa nga nila kay Herod These people know very much, but they don't care very much. Habang itong mga magi na ang layo-layo at hindi naman taga doon, sila pa yung may care. Sila pa yung naniniwala. Lesson po natin, the only person who can really know the real essence of Christmas are the true believers of God's Word. Amen? Hello? Diba? Yung mga tao po, totoo lang, na makakaintindi ng tunay na halaga ng Pasko ay yung mga totoong naniniwala sa salita ng Diyos. Are we believer of God's Word? Diba? Naniniwala ka ba talaga? Pag binigyan ka ba ni Lord ng Word, pinanghahawakan mo? Amen? Do you really believe that every word that God released to you is true?
Amen? Kada pakinig mo ng word, pag may binitawan ba si Lord sa'yo, every life group, every mentoring, every satellite, every fellowship, every conference, every training, every SOD, hawak mo ba yung word at pinaniniwalaan mo ba? Even though hindi pa siya nangyayari. Amen? Ganun ba katindi yung paniniwala mo sa word? Hello? May kusa pa po ba ako dito? Amen. Time na po para panghawakan natin yung word. Sana yung word ay hindi lang siya maging word sa buhay mo. Sana maging powerful word siya. Ano yung sinasabi po sa atin dito? That Christmas is the fulfillment of God's word. Amen. Ang Kapaskuhan po, okay, ay katuparan ng salita ni Lord. Na nung sinabi ng Panginoon, as early as the days of Daniel, na darating ang Panginoon, pagdating ng New Testament, dumating talaga siya. Amen. And ang ibig sabihin nito, Christmas is a powerful proof that God's word is true. So every time may Pasko, be reminded, teka lang, walang sinasabi ang salita ni Lord na hindi totoo. Every word that the Lord released, every word that the Lord has written in His word in the Bible are all true. Totoo ito. Kaya pag sinabi ng word sa'yo, you will be blessed 2026, hawak mo dapat yun. Tama? At inaantay mo dapat na mangyari yun sa buhay mo. Yung mga Magi, inaantay talaga nila. Hindi nila alam kung kailan, pero araw-araw sila nag-aabang. At nung dumating na, pinaniwalaan nila. Andiyan pa ba kayo? Amen. Christmas po is a powerful sign that God's word never fails. Hindi mag-fail ang salita ni Lord. Amen. Kaya dapat, sana kada habang nagde-devotion ka, okay, sana yung word na yun, pinaniniwalaan mo na alam mo, pambira, grabe, excited ka. Ilan dito excited kapag may word na nare-receive kay Lord? Amen. Or excited ka na lang kapag na-fulfill na. Amen. Hindi yun eh. Okay, yung mga Magi, excited sila. Okay, hindi sa araw ng fulfillment, kundi nung mismong araw na na-receive nila yung word. Amen. Hello? So sana makita natin yung Kapaskuhan ay paalala sa atin kung gaano ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Tama? Na kahit wala tayong masyadong handa ngayong Pasko, ang pinangahawakan mo, ang pag-asa mo, okay, ay wala doon sa mga inaasahan mo magbibigay ng regalo sa'yo. Though maganda yun. Okay? Pero sana ang pinaka-source na pinagmumulan mo ng pag-asa sa salita ni Lord. Amen. Ang hirap ng buhay namin ngayon, pero alam mo, may word ako eh. Sabi ni Lord, aahon kami. May word ako eh. Sabi ni Lord, may breakthrough kami. Sabi ni Lord, merong restoration. Sabi ni Lord, okay, may dream na in-impress si Lord sa puso ko. Ilan dito nakakapit ka ngayon sa word na binigay ni Lord sa'yo? Amen. Kaya po alam mo matatapos na yung taon. So ano po pinakamaganda, tapusin mo yung taon. Okay? Hawak ka sa word ni Lord. Hingi ka ng word. Lord, anong word mo sa akin 2026? Hahawakan ko yun because naniniwala ako mangyayari yan. Hello, andiyan pa ba kayo? Amen. Christmas is a powerful proof that God is a faithful God. Tapat ang Diyos. Nung sinabi ni Lord na ipadadala niya ang kaisa-isa niyang anak in the Old Testament, papuntang New Testament, nangyari po yun. Amen. Ano ibig sabihin nito? Whatever it is that the Lord impressed and declared in your life, it will happen. Whatever it is that the Lord God had promised to you, it will surely happen. Whatever dream that God had planted in your heart, whatever vision that the Lord allowed you to see, okay, it will surely happen. If God fulfilled Christmas, if God fulfilled the birth of the Messiah, kahit pa ang daming factors na hindi pwede. In fact, si Herod, muntik nang hindi magkaroon ng Pasko. Bakit? Di ba? Remember, sabi niya ron sa mga Magi, hanapin nyo at pag nahanap nyo, balik kayo sa akin para pumunta ako at mag-worship ako. Pero ang plano nyo talaga, papatayin niya eh. Kaya pag tinuloy niyo yung kwento, binalaan ni Lord yung mga Magi, huwag na kayong babalik kay Pharaoh. Sa ibang daan kayo. At kung nalaman ni Herod, na siya ay ang tawag dito, dinoble cross ng mga Magi, ang ginawa niya, hinahanap niya tinrace niya yung edad nung bata nung time na yon at lahat ng mga bata, I think 2 years old, probably 1 to 2 years old nung time na yon, pinapatay niya lahat. Para lang, okay, ma-sure niya na patay yung kanyang papalit sa kanya. Hello, muntik nang walang Pasko, pero alam mo, hindi pumayag si Lord. Bakit? Prophecy yun eh. Fulfillment yun eh. Salita yun ni Lord. Yung salita ni Lord, kahit sino humarang, mangyayari.
Amen? Hello? God is a fulfilling God. God is a promise-fulfilling God. Whatever God promised to you, He will fulfill it. Amen? Kaya tapusin mo tong taon na to. Okay? Nang hinihingi mo kay Lord, wag lang sapatos, wag lang bagong cellphone. Di ba? Okay, maganda po yan, okay po yan, don't get me wrong. Pero alam mo, pinakamagandang hihingiin mo kay Lord, word. Lord, anong word mo for 2026? Para sa akin, para sa pamilya ko, para sa kinabukasan ko. At pag sinabi ni Lord, Nak, ang word ko breakthrough, hawakan mo na yun. It will surely happen. Amen. Kahit mukhang imposible. Amen. Napaka-imposibleng ipanganak ang Panginoon. Bakit? Pambira, ipapanganak siya through virgin birth. Sino maniniwala? Amen? Hello, ipapanganak siya sa panahon ni King Herod na pinaka-evil na hari na walang pinapayagan na maipapanganak na papalit. Kumbaga, ang motto ni King Herod, hindi pa pinapanganak ang papalit sa trono ko. Amen? Pero dahil si Lord na nagsabi, it happens. Amen? Hello? Nandiyan ba kayo? Word. Kapit sa word. Be a believer. Be a true believer of God's word. Number 2, sino to mga magi na to? They were seekers of Christ. Amen. Ilan dito ang hinahanap mo ang Panginoon? Hindi ho, jowa hinahanap ko. Okay? Diba? Ang hinahanap ko po yung magpapautang sa akin. Okay? Ang hinahanap ko po, diba? Ang dami nating hinahanap. Amen? Pero sana, ultimately, pinaka-hinahanap mo, walang iba kundi ang Panginoon. Okay? You know what? I realize po that seeking Christ ay hindi talaga issue ng layo o lapit. Tama? You know what? Ang dami po dito, totoo lang, galing pa ng Muntinlupa, bumiyahe pa. Meron dito, galing pa ng Nagcarlan. Meron dito, galing pa ng, saan pa po kayo galing? Okay? Santa Rosa, meron pa dito, may Calamba pa ata. Tama, may Carmona. You came from different places, may San Pedro. Amen. Imagine mo, okay, itong mga magi, they came from a very far place, very far country in the east. Bumiyahe pa po sila para lang mahanap ang Panginoon. Ano ibig sabihin nito? It's worth it. Kung bumabiyahe ka para lang ma-encounter, makita ang Panginoon, gusto ko malaman mo, it's worth it. Amen. Hindi ka talo kung bumabiyahe ka, basta ang goal mo naman matagpuan ang Panginoon. Yung mga magi bumiyahe 800 to 900 miles just to see the Jesus, the child Jesus. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Okay. Bumiyahe sila. Hindi issue ng layo o lapit. Diba? Kasi kung hinahanap mo ang Panginoon, kahit gaano kalayo yun, hahanapin, pupunta ka, mahanap mo lang siya. Amen? Hello, pag malungkot ka nga, kahit gaano kalayo yung gusto mong puntahan, pupuntahan mo eh. Tama? Hello? Pag gutom ka nga, kahit malayo yung pagkain na gusto mo, pupuntahan mo eh. Amen? Hindi issue ang layo o lapit. Ang issue parati ay puso. Ang issue parati ay kagustuhan. Kaya nga sabi ni Lord sa Israelites in the Old Testament, these people worship me with their lips, but their hearts are far away from me. Amen? Hello, hindi siya issue ng location kasi ang daming tao ang lapit-lapit. Locationally, geographically, positionally, pero yung puso ang layo-layo. Yung mga magi, 800 to 900 miles away from Jesus, and yet they find Christ. Habang yung mga teachers of the law and Pharisees, ang lapit nila. Pero hindi nila nakita ang Panginoon. At hindi nila nahanap ang Panginoon. Hello? Bakit? Kasi hindi naman talaga nila hinahanap ang Panginoon. It is impossible to find Christ if you are not seeking Christ. Hindi mo naman talaga mahahanap yung isang bagay na hindi mo hinahanap. Amen? Hello, hindi mo mahanap si Lord kung hindi mo siya hinahanap ng totoo at seryoso. Pero kung hinahanap mo siya ng buong puso, mahahanap mo. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Amen? Mahahanap niyo ako kung hinahanap niyo talaga ako ng buong puso. Di po ba? Yung mga magi, ang layo-layo nila, pero ang lapit-lapit nila kay Kristo. Amen? Yung mga teachers of the law and Pharisees, ang lapit-lapit nila, pero ang layo-layo nila. Amen? Di ba? Sana huwag ka lang malapit positionally. Sana malapit ka talaga. Okay?
sa Panginoon spiritually. Hello? Andiyan pa po ba kayo? Okay. Diba? Kaya alam mo, na-realize ko, totoo lang, diba, na, well, okay, sabi po dito, okay, diba, mahirap bang hanapin ang Panginoon? The answer is yes and no. Mahirap siyang hanapin kung di mo talaga siya hinahanap. Okay? Mahirap ba siyang hanapin? No, kung talagang hinahanap mo siya. Bakit? Pambira, yung mga magi, ang layo-layo nila, pero nahanap nila si Lord. Bakit? Ginaid sila mismo ng Panginoon. The Lord Himself guided them to find Him. Pag hinahanap mo talaga si Lord, tutulungan ka din mismo ni Lord para mahanap mo siya. Verse 9, after they had heard the king, they went on their way. Nung nagtuloy na sila sa paghahanap sa Panginoon, every time bumabiyahe sila para hanapin ang Panginoon, lumalabas yung star. At ginaguide sila. And the star they had seen, when it rose, went ahead of them. And it stopped over the place where the child was. Amen. Ano lesson? Christ is not hard to find. Nor, He is easy to find. Hindi siya mahirap hanapin. Hindi rin naman madali. Okay? Di ba? Bakit? Kasi kailangan mo rin naman mag-effort para mahanap ang Panginoon. But, if you are a true seeker of Christ, He will guide you and reveal Himself to you. Amen. I don't know kung anong status nyo po ngayon. Diba? Pwedeng may mga ilan na nanlamig, nanghina, na wala ng gana. Alam mo yun, na parang hindi na ikaw yung dati at parang hindi mo nararamdaman ng Panginoon. But I have a good news. Hindi mahirap bumalik sa Panginoon. Hindi mahirap hanapin ang Panginoon. Bakit? Hindi naman magtatago ang Panginoon eh. Remember that Christ is not a hiding God. Instead, Christ is a revealing God. Hindi naman tinatago ng Panginoon ang sarili niya. Nilalabas nga niya ang sarili niya eh. Nga ba? Hello, kaya nga kung hinahanap mo ang Panginoon at gusto mo malapit sa Panginoon, basta nakita ni Lord seryoso ka sa paglapit mo sa Kanya, magpapakita siya mismo sa iyo. Iga-guide ka ng Panginoon. Tanda mo ito mabuti, God can use anything and everyone and everything else just to reveal Himself to you. Ilan dito kinakausap kayo ng mga billboard, kinakausap kayo ng, alam mo yun, ng mga sasakyan, di ba, ng nature, ng mga iba't ibang pangyayari. Di ba, lahat ng bagay kayang gamitin ng Panginoon para mangusap sa iyo. Eh. Amen ba yun? Hindi mo mahirap hanapin ng Panginoon. Mahirap lang siyang hanapin kung hindi ka talaga seryoso sa paghanap mo. Kaya good news, di ko alam kung may mga malamig, malayo rito. But I wanna tell you, ngayong oras ding ito, kung seryoso ka, magpapakita ang Panginoon sa iyo. Makakabalik ka sa pinakamalapit na posisyon mo sa Panginoong Yesus. Christmas is Christ's message to us that He loves showing Himself to people who seeks Him truly and seriously. Amen? Kung hinahanap mo talaga ang Panginoon, mahahanap mo siya. Amen? In fact, mas madaling ang hanapin ang Panginoon kaysa kay Satanas. Christmas is Christ's message to us that if you truly seek Him, He will guide you to Himself. Iga-guide ka ng Panginoon pabalik sa Kanya. And last, number 3. Ito po ako mag-e-end. Sino itong mga magi na to? They are worshipers of Christ. Mga tunay na mananamba. Okay? On coming to the house, they saw the child with his mother, Mary. They bowed down and worshiped Him. Lumuhod at sumamba. Then they opened their treasures and presented Him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Alam mo, the Magi truly worship Christ for who He is. Ito po mga Magi na to, they were used to recognizing kings. Sanay sila. Kasi lumaki sa palasyo yung mga yan eh. Sanay silang mag-recognize ng hari, ng dignitaries, ng persons with power and influence. Alam nila kung sino ang mga taong makapangyarihan. Sanay sila dyan. At sanay sila na lahat ng yan, nawi-witness nila yung recognition, yung pagkokorona, pagka-crown, okay, paglalagay ng title, okay, ng mga hari. Nawi-witness nila yan sa palasyo at kaharian, sa magagandang lugar. Tama? But imagine this, yung senaryo po dito kakaiba, because they are recognizing and honoring a king na unang-una ang bata-bata. Most probably 1 to 2 years old pa lang ang Panginoon noong time na to. Okay? Pangalawa, they are honoring and recognizing a king na yung bahay niya ay hindi naman palasyo. Yung bahay niya ay ordinaryong bahay lang ng mahirap.
Pangatlo, yung bansa kung saan siya naghahari ay isang bansa na sinasako pati naalipin ng ibang bansa under ng Roman Empire. Okay? Ang Israel, ang Jerusalem noong time na to. So, yung mga Magi, they have all the reason to back down. Parang nagkamali ata kami ng hula. Parang mali ata yung pinuntahan namin. Ba't kami nandito? Bata ito eh. Tapos mukha naman siyang walang lahi ng hari. Ano bang klaseng leader ito? Eh yung bahay niya ay nanggagatata. Hello? May gusto pa ba ako dito? Tama? Pero alam mo, kaya sabi ng Bible, pagdating nila doon, alam nila na hindi sila nagkamali. Alam nila na tama ang pinuntahan nila. Alam nila tama ang sinasamba nila. They bowed down. Okay? And worship Him. They know that the child was not an ordinary child. Okay? And after nun, lalo pa nilang binigyan ng diin yung kanilang pagsamba. Nung nagbukas sila ng kanilang kayamanan, they opened their treasures. Okay? Diba? Worship talaga is about opening your life and your treasure. Hindi pwedeng buhay mo lang ang binubuksan mo sa Panginoon tapos sarado naman ang kayamanan mo. Hindi, basta Lord, buhay, open life pero close treasure. Open life, close wallet. Hindi pwede yun. Sabi ng Bible, they bowed down and worship Him. Then they opened their treasures. Dapat talaga ang binibigay natin sa Panginoon na hindi tira-tira ng buhay natin, kundi parte ng kayamanan mo. They opened their treasures. Hello? Remember na hindi sila naging worshiper dahil sa treasure na binibigay nila. Part lang iyon. Okay, bakit? Kasi ang dami nilang act of worship. Yung mismong pag-travel nila ng malayo is an act of worship. Kaya alam mo, kung bumabiyahe po kayo ng malayo, papunta ng church, gusto ko malaman mo, yung pagbiyahe mo pa lang is an act of worship. Okay? Yung bumabiyahe ka pa lang, or kung kahit taga rito ka, pero naglalakad ka papunta rito dahil wala kang pamasahe. Kanina umaga may narinig ako, di ko nasabi kung kanino. Okay, na-late siya, bakit wala siyang pamasahe, nangutang pa siya para lang makapunta dito. That's an act of worship. Amen? Diba, yung bumabiyahe ka at nagbabayad ka ng sarili mong pamasahe o naglalakad ka, basta yung bumabiyahe ka pa lang at pumupunta ka sa lugar kung saan alam mo nandun ang Panginoon, that's an act of worship. Amen? Hindi lang yun. Okay, nung binigyan pa lang sila ng prophecy, okay, at kahit na hindi pa na-fulfill, kasi yung prophecy ay tungkol sa kapanganakan ng Messiah, yung pinanghawakan pa lang nila at pinaniwalaan nila yung prophecy, yung word, even though hindi pa siya na-fulfill, even though hindi pa pinapanganak literally ang Panginoon, pero pinaniniwalaan na nilang mangyayari, it is already an act of worship. Amen? Yung nagde-devotion ka pa lang, diba? At mismong araw na nagde-devotion ka, okay, binigyan ka ni Lord ng word na hindi pa nangyayari, pero para sa'yo nangyayari na, that's already an act of worship. Amen? Hello? May gusto pa ba ako dito? But all the more, these Magi's expressed and showed their genuine worship to God, to Christ, when they presented and opened their gifts. Gifts of gold, frankincense, and myrrh. Their gift shows that they truly value and know the worth of Christ. Yung regalo nila ay nagpapakita na talagang tunay nilang kinikilala kung sino talaga yung sinasamba nila. Amen? Diyan pa ba kayo? That, di ba, their gifts shows that Christ is worth more than their wealth and their fortunes. Amen. The Lord, okay, deserve mo to. Okay, that you are worth more than our fortunes. Worth ka, Lord, ng yaman namin. Amen? Hello? That Christ is worth giving all our treasured possession. Amen. Whatever it is, di ko alam kung ano yung treasured possession mo. Tinuturing mong kayamanan, pwedeng literal na pera, o pwedeng ang kayamanan mo ay yung lakas mo, ang kayamanan mo ay talento mo, ang kayamanan mo, o kaya ay oras na meron ka. Whatever it is in your life that you considered treasure, I want to tell you, Christ is worth of it. Amen? That Christ is worth giving our best and excellent offering. Deserve yun ni Lord. Amen? The Magi came to worship Christ. The Magi came to honor Christ. The Magi came to bless and offer Christ, their treasured possession. So lesson po natin, Christmas is a reminder to us that Christ is worth everything that we can give to Him.
Christ is worth everything that you can offer Him. Christ is worth everything that you can give sacrificially for Him. Worth it si Lord ng lahat ng bagay. Amen? Nang sinasabi ng mga Magi, treasure namin ito eh. Yaman namin ito. Pero kung mawawala sa amin ito at mapupunta sa iyo to, okay lang, worth it ka naman. Amen? Deserve mo naman. Okay? Deserve naman na kung ikaw ay mawawalan at ang Panginoon ay magkakaroon, deserve niya po yun. Amen? Hello? Bakit? Lahat naman ng meron ka galing sa Kanya. At anumang bagay na binabalik mo kay Lord, hindi naman nawawala sa iyo. Bakit? Hindi naman papayag si Lord na siya lang ang meron tapos ikaw wala. Anumang ibigay mo sa Kanya, ibabalik din naman niya sa iyo. Amen? Hello? Amen? I want to tell you, Christ is worth serving. Anything. Ano ba kaya mo ibigay kay Lord? Deserve yan ni Lord. Deserve ni Lord ang pinakamatindi mong paglilingkod. Christ is worth serving. Christ is worth seeking. Worth yan. Worth it si Lord na hanapin. At kaya kung kinakailangan bumiyahe ka o gumising ka ng maaga para lang hanapin si Lord, worth yan si Lord. Kahit puyat ka kagabi, kahit pagod ka sa trabaho, di ba, tapos gigising ka na naman ng maaga dahil Sunday, worth it yan ng Panginoon. Amen? Worth it mapagod para kay Lord. Worth it mapuyat para sa Panginoon. Worth it magutom para sa Panginoon. Worth it ang mahirapan para sa Panginoon. Christ is worth seeking. Christ is worth serving. Christ is worth traveling. Christ is worth spending. Amen. Na kung gagastos ako para sa Panginoon, makita ko lang siya, lumalim lang ako sa Kanya, worth it siya. Amen. At hindi ko pangihinayangan yun. That Christ is worth giving. Na kung meron ako at ibibigay ko sa Panginoon, mawawalan ako, siya magkakaroon. Amen. Praise the Lord. Worth it ang Panginoon doon. Amen. Let us be reminded, I want to tell you, church, patapos na po ako, that Christmas is a celebration of giving. Amen. Sana let's celebrate Christmas with the giving mentality. Diba? Okay po yun, kailangan natin tumanggap. Pero sana wag namang habang buhay, ang goal and mindset mo lang is tumanggap. Let us be reminded that Christmas is a celebration of giving. Hindi naman ako kagaya ng iba na marami silang sobra-sobra para magbigay. Hindi mo kailangan magkaroon ng sobra-sobra para magbigay. Kasi ang pagbibigay ay hindi naman para sa mga taong sobra. Ang pagbibigay ay para sa mga tao na grateful sa kung anong meron sa kanila. Amen? Diba? Christmas happened because the Father gave His Son to us. Amen? Christmas happened because the Son gave Himself to us. Yung Ama binigay yung Anak binigay mismo yung sarili niya para sa atin. Christmas is about giving. Christmas happened because someone gave. Christmas happened because Mary and Joseph gave up their lives, their personal plans and agenda to give way for God's plan and agenda. Nangyari ang Pasko dahil may nagbigay. Pagbibigay ang tema ng Kapaskuhan. Amen? Kaya sana itong Kapaskuhan ito, mag-umapaw ang pagbibigay sa atin. The Magi gave their treasured possession to Christ as their expression of their worship to Christ. Yung mga Magi, binigay nila yung kayamanan nila bilang expression ng kanilang pagsamba sa Panginoon. So ang tanong ko sa iyo sa PowerPoint natin, what is your expression of worship to Christ this Christmas season? Ano expression mo ng worship? Yung Magi, ang expression nila ng worship, bumiyahe ng malayo. Ang expression nila ng worship, hanapin ang Panginoon. Amen? Ano expression nila ng worship? Ibigay ang yaman na meron sila. So what is your expression of worship this Christmas? Hindi, ang hirap po magbigay. Bakit? Ako mismo nangangailangan ako. That's the problem. Okay? You know what? Listen to me carefully. Don't base your giving according to your need. Kasi kung lagi na lang ang basis mo ng pagbibigay, pangangailangan mo, hindi ka magbibigay. Bakit? Kasi hindi tayo mauubusan ng pangangailangan. Lahat ng tao ay nangangailangan. Kaya kung every time nangangailangan ka, hindi ka magbibigay, hindi ka talaga magbibigay. Amen? Yung mga Magi, wala ba silang need? Meron. But don't base your giving according to your need. Base your giving according to how you have received from the Lord.
Yes, may pangangailangan ka, pero wag mong tanggalin yung katotohanan na meron ka ngayon. Bakit? Tumanggap ka sa Panginoon. Amen? Wag mong i-base yung pagbibigay mo ayon sa kung ano yung kailangan mo dahil kulang talaga parati yan. Pero i-base mo yung pagbibigay mo ayon sa kung anong tinanggap mo. Ay, tumanggap ako. Amen? Hindi mo naman kailangan malaking-malaki. Pwedeng kukunti lang ang meron ka. Pero pwede naman na yung kukunting meron ka, i-share mo din doon sa ibang mas wala kaysa sa'yo. Diba na yung kukunting meron ako ay pagsaluhan natin at ma-celebrate natin ang Pasko. Amen? So let's bless the Lord with what you have. Pagpalain mo ang Panginoon una sa kung anong meron ka. At magugulat ka, when you change and when you shift from receiving to giving, blessing will begin to flow in your life. Amen? Hello? Yung wala, pag nagbago ang mindset at alam mo yon, nagkaroon ng mindset of giving, magugulat ka magkakaroon. Tama? Diba? Pero yung mga wala, diba, na ayaw magbigay, magugulat ka habang buhay silang wala. Hello? Diyan pa po ba kayo? Amen? Bless the Lord. Also, diba, number 2, bless the people na ginamit ni Lord sa taong ito para palakasin ka. Para patibayin ka. Hindi kailangan malaking-malaki. Just small gesture. Kung meron kayong handa, hatian nyo. Kung meron kayong prutas na konti, bigyan nyo, di ba? Pasalamatan mo, pastor mo, coach mo, leader mo, spiritual mentor mo, na nag-guide sa'yo para makilala mo ang Panginoon. Amen? Okay lang ba na tayo ay maging community of blessers? Di ba? Na umikot, di ba, sa ating pamilya ang pagpapala. Amen? Yung mga magi po, they gave up their treasured possession to Christ. Bakit? Kasi grateful sila sa isang bagay. Hindi naman kami Hudyo. Pero bakit kami alam namin na darating ang Panginoon? At dahil doon grateful sila. 'Di ba? Na nakatanggap sila ng heavenly vision and prophecy about the coming of the Messiah. Na in fact, nauna pa nga nilang nalaman na pinanganak na ang Panginoon kaysa doon sa mga original na binigyan ng prophecy. At nauna pa nga nilang nasilayan ang ipinanganak na Panginoon kaysa doon sa mga original na anak na pinagbigyan ng propesiya. And that is why they were grateful. Amen. Tapos na po ako. Can I invite everyone to stand up? Praise the Lord. Christmas is a celebration of giving. Christmas is an expression of worship. So this Christmas, how do you express your worship to God? Can I ask everyone to close your eyes? Sana this Christmas, let's celebrate Christmas with a believing heart. I don't know kung ano yung word na binigay sa iyo ni Lord patapos na yung taon, pero sana hanggang ngayon na nakakapit ka dun. At kung hindi pa yan nangyayari ngayon, then humawak ka dyan sa word na yan kung hanggang kailan yan mangyayari because totoo ang salita ni Lord. Christmas is a reminder to us that God fulfills whatever it is that He promised. He promised Christmas. He promised prophecy ni Isaiah, prophecy ni Daniel. Ang daming propesiya at lahat yun nangyayari. Bakit? Totoo ang pangako ng Diyos. It never fails. God never fails. So hold on. Kapit. Kung wala man, hingi ka na ng word ngayon kay Lord. Lord, anong word mo? Panghahawakan ko. Na alam ko, mangyayari ito sa buhay ko, sa pamilya ko. Si Christ. Kung meron man dito, malayo ka sa Panginoon or hindi ka pa ganun kalapit sa Panginoon at gusto mo mahanap ang Panginoon, I wanna tell you, kausap ka ni Lord ngayon. Hanapin mo si Lord. Hindi siya mahirap hanapin. Hindi nagtatago ang Panginoon. Hindi ka niya pahihirapang makalapit sa Kanya. Hindi ka niya pahihirapang makabalik sa Kanya. Hindi ka pagkakaita ng apoy ng Panginoon. Hindi pagdadamot ng Panginoon ang sarili niya sa iyo. When you seek Him and you find Him with all of your heart, you will surely meet Him. You will surely encounter Him. Kung ikaw yan, hanapin mo na uli ang Panginoon ng buo, magpapakita siya sa iyo. The Lord will guide you. The Lord will bring you to Himself and worship God. Sambahin mo ang Panginoon.
Sambahin mo siya gamit ang yaman mo. Sambahin mo siya gamit ang lakas mo. Sambahin mo siya gamit ang talento mo, ang talino mo. The Lord deserves everything that you have. The Lord deserves your treasured possession. How about church? Worship. Worship Christ. Believe. Seek. Worship. Christmas is for believers. Christmas is for seekers. Christmas is for worshipers. All creation cries, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Panginoon, salamat. Because totoo kang Diyos, tunay ka sa iyong mga salita. Salamat dahil wala kang anumang pinangako na hindi mo tinutupad. So whatever it is that we have received from you, a word, a prophecy, a dream, a vision, we believe, Lord, that it will happen. We are believers of your word. We are believers of dreams and visions that comes from you. At tinatayaan namin yan ang buhay namin at pinangahawakan namin yan. Lord, we are seekers. We are seeking you, Lord. So help us to find you. Tulungan mo kami maging malapit at pinakamalapit sa iyo, Panginoon. Ayaw namin ng malayo. Gusto namin, Lord, pinakamalapit kami sa iyo. So God, I pray, everyone who is seeking you right now, here in this place, even in the online, lahat po yun, reveal your glory to them. Show yourself to them. At kung paano mo ginaid ang mga magi para matagpuan ka, Lord, i-guide mo din kami para marinig ka, maranasan ka, maengkwentro ka, mag-apoy muli, marinig kang muli, matanggap uli ang salita mo, Panginoon, at maging intimate muli sa iyo, Panginoong Jesus. And Lord, we worship you. We worship you and we will worship you with all that we have, with all the treasured possession that we have. Gamit ang katawan namin na tinitreasure namin, we will worship you. Gamit ang yaman na meron kami na tinitreasure namin, we will worship you. Gamit ang talento at talino na meron kami na tinitreasure namin, we will worship you. Ano mang yaman na meron kami, Lord, sasambahin ka namin. Gamit ito, Panginoon. Tuloy-tuloy ka namin itataas sa aming buhay. Because worth it ka ng lahat ng meron kami, Panginoon. Salamat po. We will celebrate Christmas with a believing mentality, with a seeking mentality, attitude, and with a worshiping character, attitude, and mindset. Salamat po. Thank you for your word. Salamat sa kabutihan mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. Ngayon, makikita natin ang mga bata na tulad natin masaya, naglalaro at naghihintay ng Christmas. Uy, malapit na ang Pasko. Oo nga excited na ako sa gifts. Ako naman, excited sa food. Meron kasing cake. Pero alam mo nyo ba kung bakit may Christmas? Para sa gifts? Para sa bakasyon? Hindi lang yun.
Maraming tao ang nagdiriwang ng Pasko, pero minsan nakakalimutan ng totoong dahilan nito. Gusto ko malaman ano ba talaga ang tunay na Christmas. Balikan natin ang kwento na nagbigay ng pag-asa sa buong mundo. Isang araw, ipinadala ng Diyos si Angel Gabriel kay Mary na noon ay betrothed na kay Joseph. Sinabi ng anghel, si Mary ay magkakaanak at ang sanggol ay magiging tagapagligtas ng mundo. Mary, huwag kang matakot. Ikaw ang pinagpala ng Diyos. Magbubuntis ka ng isang baby, siya ang magiging Savior. Susunod po ako sa kalooban ng Diyos. Sa panahong ito, inuutos ni Augusto Caesar na lahat ng tao ay bumalik sa kanilang bayan. Kasama ni Joseph, maglakbay si Mary papuntang Bethlehem. Walang lugar para sa kanila, kaya si Jesus ay isinilang sa isang sabsaban. Isang simpleng lugar, pero ito ay pinagkamahalagang kapananakan sa kasaysayan. Sa malapit na bukid, may mga pastol na nakita na maliwanag na liwanag. Sinabi ng mga anghel ang magandang balita, ipinanganak na ang tagapagligtas. May tatlong hari na sumunod sa isang bituin. Dinala nila ang kanilang mga regalo at sinakbang bagong hari. Si Jesus ang tunay na dahilan ng Pasko. Siya ang regalo ng Diyos sa ating lahat. Yun pala ang meaning ng Christmas. Hindi lang pala ito tungkol sa gifts o sa pagkain at party. Ang Pasko ay tungkol kay Jesus. Regalo siya ng Diyos sa ating lahat. Kaya dapat tayong magpapasalamat at magmahal sa isa't isa. Dapat pala i-share natin ang true meaning ng Christmas.